Kailan may review naman nakaraang araw. Sa simula pa lamang ay iniyayan ko magandang balita. Pinakamaganda sa lahat. Ano yun? Ang Diyos ay pagmamahal. Titingnan nyo? Ang Diyos ay pagmamahal. Pagmamahal. Puro pagmamahal. Laging pagmamahal. Unchanging love. All love. Pure love. Love always and everywhere. Hindi nagbabago. Pagmamahal para sa atin na hinahanap na tayo makamtan. Bawat isa dito, nilalang ng Diyos para maging Kanya. At sabi ng ating Panginoon, Jesucristo, ayaw niya na ayaw ng Kanyang Ama na mawala kahit isa sa mga ibinigay sa Kanya ng Kanyang Ama. Ilan tayo dito? Hindi pa lang, kung meron tayong 3,000 natin dito ngayon, gusto ng Diyos, bawat isa sa atin ay maging Kanya dito sa lupa at maging Kanyang lahat sa kabilang buhay. Kaya, pagkaraan po ng 50 taon, magtipon-tipon tayo sa langit, wala sanang absent. Wala sanang mawawala. At hari mawa, huwag akong mawala. Ay, talaga po. Bigayan ng Diyos, kaloob, hindi natin karapatan ng Kanyang pagmamahal. Minahal tayo kahit hindi tayo kaibig-ibig. Ngunit dahil sa pagmamahal ng Diyos, pag tinanggap natin ang pagmamahal na yan, nagiging kaibig-ibig tayo. God's love makes us beautiful. He does not love us because we are beautiful already. No. He loves us even though we are not lovable. But His love makes us lovable. Kanya sabihin nga ninyo ng malakas, lovable ako. Lovable ako. Maganda ako. Maganda ako. Sa mga lalaki, guwapo ako. Ay, talaga naman. Diba? Walang hindi magandang anak ng Diyos. Sapagkat gusto ng Diyos talaga maging kawangis at kalarawan niya tayo. Tanong ko sa inyo, ang Diyos ba maganda o pangit? Maganda. Kung maganda Diyos, nilalang kayong kawangis at kalarawan niya, kayo ba maganda o pangit? Maganda. Maganda. Amen? Amen. Bigayan ng Diyos. Usang loob. Ngunit, kinakailangan natin tanggapin. Paano natin tatanggapin? Sa pananampalataya. Pananampalataya na paniniwala. Kung minsan, mahirap intindihin ang Diyos. Kinuwento ko dito, sa ko na alaala ninyo, si Santa Teresa, paborito ng Diyos, Doctor of the Church, Reformer of Carmel. Kaibigan ni Jesus, sabi ni Jesus sa kanya, I am Jesus of Teresa. Nako, talagang very intimate. Pero isang araw, naglalakbay si Santa Teresa, biglang umalma yung kabayo. Bumagsak si Santa Teresa sa pudikan. Ang dumi-dumi, sabi niya kay Jesus, Jesus, ba't mo naman ako ginaganito? Sabi ni Jesus sa kanya, talagang ganyan ang trato ko sa mga kaibigan ko. Sabi ni Santa Teresa, kanya pala kaunti lang ang kaibigan mo. Minsan ang hirap intindihin. Madali. Pag na-promote ka, praise the Lord. Hallelujah. Pagka sinagot ka na ng girlfriend mo, inaasam-asam, praise the Lord. Pagka nag-propose na yung boyfriend, yung kaibigan mo na hinihintay mong magsalita na ng pinakamahalagang salita. Praise the Lord. Pero, minsan, magkasakit ka. Maalis ka sa trabaho. Praise the Lord. Sasabihin natin, bakit naman?
bago. Pero ang alam natin sigurado, God makes all things work together unto good for those that love Him. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi Kanya pababayaan matalo. Pwera lang kung ikaw mismo gusto mong patalo. Sino dito ang gustong patalo? Wala naman siguro, di ba? Gusto natin magtagumpay tayo lahat. At yan garantisado ng Diyos. All failures in life are temporal. Ginagarantiyan ko yan sa inyo. Hindi galing sa akin, kundi galing sa Diyos. Every evil has an end. Only love is forever. Ulitin nga nyo. Only love is forever. And that love will see you through. Amen. Amen. Una, paniwalaan mo yan. Kahit mahirap tanggapin, paniwalaan. Hindi naman siguro magagalit yung isang nakausap ko. Hindi naman. Nakausap ko. Problema niya, wala siyang nawalan siya ng trabaho. Babalik pa siya sa Pilipinas. Sabi ko, instant mo na sa akin. Nandito po. Ay, ba't ka babalik? May trabaho ba siya? Oo. Abay, huwag ka mo wala. Wala. Baka paraan lang ng Diyos yan para ipakita sa iyo na aalagaan ka niya. Okay po, naniwala siya. Kanina umaga, nagpasaulit-ulit siya. Kanina sabi niya, meron na. Meron na siyang trabaho. Okay, kanya. Ganyan, ang Panginoon, all failure is temporary. Nothing can separate us from the love of God. At sabi ni San Pablo, if God is for us, who can be against us? Kami mga kapampangan, kami kalaban kami, sabi namin, yung tigre ko tatakot kay Kapa. Sabi lang, sa tigre niya ako natatakot, sa iyo pa. And we can say to everything, not even death. Not even death. Kahit nakamatayan, hindi magwawala. At yan nga, hindi nagturo sa atin naman ng ating ebanghelyo ngayon. May hihintayin pa tayo pagdating ni Kristo muli. Sabi sa atin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, bubuhayin tayo muli. Tayo dito, kayo nandito kayo sa Dubai, naghahanap buhay. Magaling yan. Totoo yan. Kundi sa inyo, hindi lulutang mag-inumiya ng Pilipinas. Sa kabila ng maraming graft and corruption, nakakasinghap pa rin kami. Dahil sa inyo, kung tawagin kayo, makahirap sa kayo. Maganda po maghanap buhay at maganda ang mag-ipon. Huwag tayong waldas. Waldas na nga yung mga nasa Pilipinas, waldas na tayo. Hindi po. Save, kinakailangan. Sabi nga ng isang karatula sa Pilipinas, Jesus saves. Tayo rin, mag-save tayo. Di ba? Huwag gagastusin ang lahat. Magtira para sa inyong sarili. Magaling ang maghanap buhay. Pero, hindi sapat ang ito'y maghanap buhay para dito sa lupang ito. Sabi nga ng Panginoon, what does it profit a man if he gains the whole world, but suffers the loss of his soul? Makamtan mo man ang mundo, mawala naman ang buhay na walang hanggan para sa iyo. Di paano nakapag-enjoy ka marahil ng 90 years, pagkatapos forever, hindi ka makakasama ng Panginoon. Kaya kinakailangan habang nag-ahanap buhay tayo dito, ang hanapin lalo buhay na walang hanggan. At eto pa, para tayo magkamit ng buhay na walang hanggan, kinakailangan matuto tayo magbigay buhay. Yan ang inyong papel. Hindi lang mabuhay, hindi lang maghanap buhay, kundi
magbigay buhay sa mga tao. Magbigay buhay sa panganganak, oo. Magbigay buhay sa pangangalaga, oo. Magbigay buhay sa pamagitan ng pag-atin ng magandang balita ng ating Panginoong Jesucristo. Sa bawat tao, anything come about, by a smile, ngitian mo. Pag ngiti mo, ngumiti siya, dumating si Kristo sa kanya. Di ba? Nabigyan mo siya ng kaligayahan ng Panginoon. May kailangan tulong na tulungan mo siya. Si Kristo ang tumulong sa kanya at maalaala niya at magpapasalamat siya sa Diyos. To give life. To give life by bringing them the good news of Jesus Christ. Yan po, papil din natin. Hindi lang sa pamagitan ng salita ng lalo-lalo na sa pamagitan ng maka-Kristyanong pamumuhay. That is the most effective thing. Pag nakikita nila tayo, sabi nga, yung unang manunulat, isang defender ng Catholic faith, sumulat kay Diognetus. Ito, 2nd century pa lang. Sabi niya, kami mga Kristiyano, nag-aasawa kami, ngunit hindi kami kumukuha ng ibang asawa, at hindi kami nagpapalitan ng mga asawa. Ganyan pa ba tayo ngayon? Hindi ba? Totoo po yun. Kami nanganganak, but we do not expose them to be killed. Ayan. Totoo ba kayo? Mga nag-aabot minsan. Di ba? Alam natin, di natin kinukundina yung mga taong gano'n. Pero, alam naman natin na yung gusto ng Panginoon. Kahit na gaano kalaki ang problema mo, sabi nga ni Mother Teresa, killing a baby is not a solution to any problem. It is not a solution. Kaya po, minsan matutokso ka. Marami, nakagawa ka ng mali. Ano itatago ko yung mali? Yung bunga ng pagkakamali, papatayin ko. Hindi, ikalawang pagkakamali. Hindi solusyon sa pagkakamali. Ayan po, maghanap tayo ng buhay na walang at magbigay buhay tayo, subukan natin. Ang ating mga kapatid, kung minsan nagkakaproblema ng mabigat, tulungan po natin yung mga nangangailangan ng tulong.